Hello guys, good afternoon. So medyo hindi maganda yung weather ngayon rito sa Pinas. It's my last day today. 11 PM I'll go to airport. So flight ko na ng morning tomorrow around 5 o'clock in the morning. So ngayon last banding. Punta kami ng Malolos, kasama ko si Givenchy, si Charlize, si Migmig, tsaka si Peter. Ayan, medyo bad weather ngayon, makulimlim tsaka paambon-ambon dito sa Pilipinas. Pero yun nga, ayaw namin sayangin yung last hours na naiwanan si Toby sa bahay tsaka si nanay. Uwian na lang namin siguro sila ng food. Ayan ngayon guys, ito yung place kung saan binabaha na ngayon dito sa Santa Lucia, Kalumpit, Bulacan. Dinadaanan to papunta doon sa bahay namin. So ito guys, dati to palayan to guys nung mga bata pa kami. Hanggang college ako guys, actually palay pa rin yung nakatanim dito. Pero after nung yung baha, yung nakurap yung pera doon sa baha, ganito na yung nangyari dito sa may Kalumpit. Mula doon sa may Hagunoy hanggang dito sa Kalumpit, ganyan na siya. Hindi na nawawala ng tubig. Tapos konting high tide lang nagkakaroon na ng tubig yung mga bahay. So kawawa talaga yung sitwasyon ng mga taong nakatira rito sa lugar namin. Ayun siya. Sana matuloy yung flood control para hindi na sila nahirapan pagbaha, kasi naapektuhan yung pagtatrabaho nila, pagpasok sa school ng mga estudyante. Tsaka yung pamumuhay, yung normal na buhay nila hindi na ganun hindi kagaya dati. So yun, sa mga namumuno, sana naman maging responsible sila sa mga project na inaatas sa kanila para hindi ganito yung nangyayari, kasi kawawa talaga mga Pilipino, hindi lang rito sa Bulacan, sa ibang lugar din. Tingnan nyo dito rin nung umuwi ako last year, 2 years ago, I think ganito na yung way na to lubak-lubak. Tapos hindi pa rin naayos yung kalsada. Ayan siya sira-sira pa rin yung kalsada rito. So marami na rin daw na aksidente rito. Marami raw tricycle tsaka mga motor na nauulog dito. Ayan, lubak-lubak siya guys. Tapos ang putik-putik, so kawawa yung mga driver. Ayan yung nila yung project na sana matapos na, kasi pag inabutan na naman to ng tagulan, matetenga na naman. Ayan guys, so sana naman kung binibigyan kayo ng pondo para sa project, gawin naman ng maayos yung project para hindi ganito yung kasi tayong mga Pilipino mismo na peperwisyo nung mga nangyayaring gantong Tapos sa pagboto naman sa susunod na botohan, maging wise na sana yung mga Pilipino na iboto yung yung nararapat na iboto. Yung hindi lang magaling magsalita, kailangan yung makikita ng may concern ba sa mga Filipino citizen, sa mga nasasakupan nilang lugar, talagang may puso yun, para talagang matatapos nila yung project. Tsaka yung gagawin nila ng bukal sa loob nila, hindi yung gagawin lang nila kasi gusto nilang mangurap. Ayun siya guys. Maganda to actually pag natapos, kasi malaki yung itataas. Ayan siya malaki yung itataas nung area. Tapos yun nga, yung mga jeep, mga normal na sasakyan, mga tricycle, mga nagra-tricycle dito, makakapagtrabaho sila ng ayos. Kasi minsan totoo yun yung mga mahirap lalong naghihirap, yung mga mayayaman lalong, alam mo yun, umaangat. So kailangan suportahan din ng mga taong yung mga nasa ibaba, yung mga gustong bumangon, para hindi sila kawawa. So yun guys, malapit-lapit na rin kami sa Kalumpit. Ito yung mga area So sana mawala na. Tingnan mo ngayon, panay water lily na dito. Dati palayan to, tubuhan, singkamas, ganun yung mga nakatanim dito yung ina-harvest talaga nila. So ngayon ito na, ganito na yung sitwasyon ng ngayon, ng Kalumpit. So buti na lang talaga nakita yung pangyayaring ito, na nabuksan yung mga isipan tsaka yung mga mata ng mga Pilipino, na kailangan talaga
ayusin. Kasi kawawa. Lalo kami mga OFW, ang laki, nagbabayad kami ng tax, nagpapakahirap kami sa abroad. Tapos ayun, sana man lang may nakikita kaming development sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang guys, hindi naman sa minamalit ko. Ang Pilipinas talaga, pag napunta kayo abroad, as in super advanced na nila. Ang ganda-ganda ng mga bawat lugar doon. As in maayos. Napaka-responsible nila. Tapos pag may mga pasira na, automatic yun. 1 month pinaka-maximum na matatapos nila yung project nila. So yun lang guys. So mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung mga gagawin namin dun sa may Malolos, Bulacan. And guys, nandito kami sa Malolos ngayon. Robinson's Place. Si Charles baka mawala, Benchi. Hindi, tanong mo bakit? So tumitingin guys, si Benchi ng ano. Nagrawin pila sa Pangilasan ko. Guys, ito po yung pila sa Manginasal. Grabe. Saan tayo nakiat? Backbunker guys. Ang Manginasal dito sa Robinson's Malolos. So, akit kami sa taas guys. Dito kami guys ngayon sa may depth store. Towel niya kasi sa init dito sa Pilipinas, kailangan lagi kami towel, meron kang portable pan, mga ganun. Pang kids yata to, Benchi. So ito guys, maka kami sa depth store sa mga kids wear. Ayan Benchi, kaso pang ano lang to eh. Parang bibiyata tawag. Oh yan. Sa likod ko nga. Ano sa likod mo? Ay, pang sinaw. Oh, mga absorbent, no? Sa likod mo. Naghahanap siya ng towel absorbent. Magtanong ka kaya Benchi. Guys, finally nakapili na si Benchi. Tagal namin nakita. Ayan guys, nakabili na si Benchi. Tapos ngayon punta kami ng titingin kami ng wire ng ni Migmig. Ayan, Huawei. May Huawei siya. Nakalimutan na kasi. Ano, magtatanong ka? Tanong mo lang kung magkano yung cable. Saan bang Tanong shop? mo kung Doon magkano daw. yung cable, ha? Doon daw na shop. Sa Tech 101. Benchi, may naka-promo. Benchi, magkano pili natin to? Nakali. Migmig, magkano pili natin sa ganyan? Doon, 600. Meron dito guys, all about baking. Galing naman ah. Benchi, may ganun palang shop dito, all about baking. So yun guys, sinuturuan ko si Migmig. Kasi gusto niyang tumingin ng cable niya, ng charger. So, sabi ko kailangan wag siya mahiya, buo yung niya, yung loob niya. Kasi hindi siya masasanay. Kailangan niya build yung confidence niya. So guys, ito, punta kami doon. Kasi doon daw sa kabilang side, meron nung Tecno cable na hinahanap ni Migmig. Sana meron kami mahanap. So guys, sa tagal na hindi ko nang umuwi sa Pilipinas, hindi ko na alam yung mga brand ng mobile. So meron pala silang bagong brand, Tecno. So ang linaw ng camera pala nito guys. Para palang Oppo yan, no? Tsaka slim, mga kanilang mga phone. Sana may mahanap si Migmig na charging cable. Kasi cellphone niya parang matagal i-charge. Nagkakaroon ng problema. Yun guys, nandito na kami ngayon sa may nakabili na kami nung cable charging ni Migmig para sa kanyang phone. Kasi si Migmig medyo careless siya pagdating sa mga ganong gamit. So buti may nahanap kaming magagamit niya para pag-charge.
Ngayon. So ngayon papunta na kami sa food court. Dito na lang kami kakain. Yan, para may iba-iba naman. Yun guys, nandito na kami ni Givenchy ngayon sa may food court sa may Robinsons Malolos. So ako ordering ko pouchin kasi ito yung na-miss kong kainin. Benji, na-miss ko kasi yan eh. Lagi yung kumakain nun sa Nokia ako nag-work. Ano kakainin mo? May shark fin yan, di ba? Ayun o. Na may rice, di ba? Oo. Shark fin ka. Ako din yan. Lagi ko nakain. Oh, yun. Ayaw mo nun. Oh, oh sige. Order ka na dun. Pero doon. Kasi pwede ba i-order na rito? Bayaran na. Oo, wait lang. Wait, tumingin na kayo. Na-miss ko yan guys. Naalala ko nun sa Nokia ako nag-work. So every time na mag-ano ako, lunch time, dumadaan ako sa may either sa North, SM North or sa Makati. Doon ako kumakain ng pouchin. Masarap kasi rito yung mga ano siya, mga dumplings. Pwedeng fried, pwedeng steam. Okay. 20 pesos po kayo, sir. 20 pesos parang meron. Check mo nga, Benji, hindi ko alam yung mga coins. Ano to? Ayan na. Tsaka ito yung tag 45 na. Ayan guys, sarap ng ano nila. Sakto. Sorry ako pa dyan. Tsaka si Charlie. Yes, okay nun. Kung ano, mataas nadagdagan ko pag kulang. Ano bang i-order nyo? Rice din kayo? O mag-rice na kayo? Kasi yan ba yung ano natin? Regular ba? Ano pa lang? So guys, ito, dito naman kami sa Kimbang Restaurant. Namimili pa sila Givenchy ng ano. Spicy. Si Kuya Pizza. Ito guys yung mga ano nila rito. Sa may. Benji, yan parang masarap. So yun guys. Busy kasi dun sa may ano. Matagal daw, 45 minutes daw kami maghihintay. So dito kami nagpunta sa may Takuyadon. Ngayon siya. So ito naka-order na sila Givenchy tsaka sila Charlie's. Yan. Thank you. 200 minutes to. Sulit pala yung ID niya. Paggawa kaya ako nun. Tapos Paggawa. Benji, magkano pa masahe kanina? Oh, yun. May number kayo? Ilaw yan, di ba? Pero pili pa kita sa shout-out dito. Charlie, sasa si Charlie? Benji. Ito kasi yung ano tawag dito, Benji? Ano to yung shark fin? Fried shark fin. Plus guys, meron silang pandan rice. Yun yung kaya siya color green. Kasi pandan rice. Yun guys, kumakain na ako. Sarap talaga guys. Sarap talaga guys ng pouch. Wala kasi sa abroad dito eh, kaya na-miss kong kainin. Hintay pa nila mig yung order nila. Doon kasi sa gusto nilang kainan, ang daming order. So 45 minutes pa raw sila maghihintay. Kaya dito na lang sila nag-order sa ano. Wait na lang nila yung food nila. Nauna na akong kumain. Nagugutom na ako kalalakad namin.
Sarap, Charlize. Sarap. Kumakain ba siya? Ano tawag dyan? Pork katsu daw. Doon, mura lang yung mga dyan. Hindi pala. Kala ko kung kaya natin. Malakas